May isang batang magsasaka sa isang isla sa Bolinao, Pangasinan, kung saan kailangan mo munang tumawid ng dagat bago marating ang kanyang bukirin. Ano po? 24 na taong gulang pa lang si Oliver, ngunit ang lalim na ng kanyang paninindigan. Parang matanda na sa karanasan. Without farmer, there's no country. Kaya nga napakahirap ng Pilipinas kasi agriculture is the backbone of our country. Dito siya isinilang at lumaki, sa isang lugar na maganda, ngunit hindi basta-basta ang pinagtataniman. Nandito tayo ngayon sa Isla de Santiago, Bolinao, Pangasinan. Nandito po tayo sa aming farm. At sa murang edad, nakilala na niya ang tunay na hirap ng buhay magsasaka. Bata pa nga lang po, mulat na po talaga ako sa hirap ng buhay. Ngunit kahit hirap, hindi niya tinitingnan ang sarili bilang magsasaka lang. Huwag natin isipin, magsasaka lang ako. Kasi, yun lang, taga-bungkal na ng lupa. Pero, kung wala yung ganong trabaho, meron ba tayong community na mabubuo? Sapagkat alam niya sa Pilipinas, madalas ganito tinitingnan ang mga magsasaka. Nakakatawa nga lang dito sa Pilipinas kasi ang farmer dito para tayo namamalimos minsan sa ayuda. Pero may itinatanong siya sa ating lahat. Kahit nagsimula ka bilang simpleng farmer, basta't may suporta ng gobyerno at mataas na pangarap or kumbaga vision sa life, kahit simpleng magsasaka dyan, lalagot at magiging industriya ka. Naniniwala si Oliver na ang bawat farmer na may puso at dedikasyon, kapag nasuportahan sa umpisa, sa gitna, hanggang matapos, ay pwedeng maging isang industriya. Tulad po nung pinuntahan ko po na-experience ko po sa Taiwan, which is yung mga magsasaka doon is napakayaman po. Sa Thailand, ang nagpayaman sa bansa nila mga magsasaka. Kahit sa Japan, ganun din. Sabi nila, pag farmer ka doon, mayaman ka, sabi nila. Bagaman bata pa si Oliver, alam na niya ang katotohanan na ang karamihan ng mga Pilipinong farmer ay binibigyan lang ng ayuda. At mas lalong masakit ito para sa kanya dahil nasaksihan niya mismo, dahil farmer din ang kanyang mga magulang. Yung mayaman ng isang tao depende sa profesyon or problema sa isang kanyang lugar. Hindi ka na magtataka kung ang magsasaka yumaman. Kasi lahat naman tayo kumakain. At tama siya. Sang-ayon din ako. Dapat talaga ang suporta malinaw mula umpisa pa lang hanggang matapos. Hanggang maging isang industriya ang bawat magsasakang Pilipino. Ako si JD Mapilis, nagbabahagi ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad. Ako si Oliver O. Torres, 24 years old. Nandito tayo ngayon sa Isla de Santiago, Bolinao, Pangasinan. Nandito po tayo sa aming farm. May tanim po kami ngayon ng mga pakwan, mais, kalamansi, mangga, kung saan po nagpapalit po ito pag panahon po ng tag-ulan for next cropping season. Inikot nyo po siyang ganyan. Pag yung ditong side niya po is sobrang dilaw na po, it's considered na po na ripe na po talaga siya. And also, pag yung tunog niya po is parang kumpak hanggang likod po, pag ginawa kayo at tinapakyat, nararamdaman yung pinipitik dito sa likod, pwede na po siyang i-harvest. We are generating two products or parang nagtrabaho ka ng isang trabahuhan pero dalawa na ang nakinabang, tao tsaka yung livestock. Ito pong PVC natin po is nakakonekta po siya doon sa aming pinaka water system, which is yung depth well po, na pinapatakbo po siya ng 2 HP po na submersible pump po. Di kuryente po yun, kaya mas tipid po siya sa expenses kasi ano lang po yun, sa kuryente lang. And also, kung at igagawin pa natin mas advanced ang technology dito, kaya natin itong i-time frame type na klase ng irrigation na kung saan kahit absent ako rito sa lugar namin,
Wala ako rito, nasa training ako. Automatic Na to nag-re-release. po. Ayan. Then ito pong maliit na pipe na ito na parang flexible hose po, ito na po talaga yung rain hose irrigation. Rain hose. Na kung saan po pag binuksan natin ito, nag-i-spread po siya ng ng tubig. Ano lang po kasi dahil nga po wala rin naman tayong masyadong pera. Gusto ko sanang gayahin yun nandun sa amo ko sa Taiwan na sprinkle type. Ayun, nangangawit na ako. No, yung sprinkle type po kasi is yun po yung isang hose po siya na ganyan. And sa pineapple po kasi nag-rotate po siyang ganyan. Para makinabang ka ng 2 beses, subukan mo ang 3 seasons technology. Ayun, yun. Magtanim ka ng tatlong crops tulad ng isang legumes. May sitaw yan dati dyan. Tapos, mais. Yung mais, nagiging trellis ng sitaw. At yung isa nilang tagapatay ng damo, yung pakwan. Kaya 360 technology. Pero paano nalaman ng isang batang taga-isla ang ganitong karaming kaalaman? Ang sagot, milya-milya ang layo sa Taiwan. Kaya doon po ako binigyan ako ng recommendation na try mo mag-try na mag-take ang exam. And tulong naman po ng Diyos, nakapasa ako that exam way back 2023 August 10. Nagkaroon kami ng departure na po. Pinapunta na kami sa Taiwan. Tapos 11 months ka doon. Wow, sabi ko, ang laki ng lupain nila, boss. Sabi ko, ganun, yun ang tinitingnan ko, ang laki. Tapos doon sila gumagamit ng mga teknolohiya para mapadali yung trabaho nila, ganun. So doon ako na-inspire na pagbalik ko ng Pilipinas, sabi ko, kahit hindi man pinya ang magiging produkto ko, dahil yun ang napuntahan kong site sa Taiwan, kahit paano, makapag-cultivate ako ng mga lupain dito na may kalakihan din. Kaya naumpisan ko na rin yung idea na try kong mag-rent ng mga lupain dito para for production po ng mga high-value crops. Pero sa kabila ng lahat ng natutunan niya, may isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Hindi naman siya ka-challenging yung pag-aalaga dito sa amin. Ang problema sa amin dito is yung markets, kung how to travel our products to somewhere in the Philippines, ganun po. Gaano nga ba kalayo ibiyahe ang kanilang mga produkto mula sa kanilang isla hanggang sa pamilihan ng Maynila? Mga approximate po, mga nasa 8 hours na biyahe. Sino ang humubog sa batang magsasakang ito? Bumalik tayo sa simula. Bago siya naging batang magsasakang hinahangaan, si Oliver ay isinilang sa gitna ng hirap sa isang pamilya ng mga magsasaka. Dito mismo, sa isla. Kasi lumaki po ako sa pamilya rin ng ganito, farmer din. Ang kinamulatan ko kasi po is pagsasaka. Bali, ang unang produkto talaga namin dito is kasoy po talaga muna. Then, sumunod na rin po yung mangga. Nag-try ako sa kasoy nuts. Napunta po ako ng Baguio. Doon po ako nag-deliver sa My Good Shepherd. Walang kalaro at wala ring kapitbahay. Ang bukid ang naging palaruan ni Oliver. May times na kailangan mo talagang, kahit kabata-bata mo, kailangan talaga magbanat nga talaga po ng buto. Nung bata po ako, actually wala naman po talaga kami ditong kapitbahay or wala po ako makalaro. Kaya madalas po kasamahan talaga ako ng magulang ko sa bukid. Kaya tuwing biyahe noon ng asawa ko, kasama siya. Sabi raw niya sa Papa, wag ka matulog, baka lalampas tayo. Papa. Nilalako niya. Malayo pa yan, sir. Sinasabi niya, isda, kaya yan, walang hiya yan. Walang hiya yan. Hindi siya nahihiya na hindi niya kinakahiya yung magbitbit siya. Bago pumunta ng school, maaga yan na magising, mga 4. Pupunta siya sa dagat. Magkukuha siya ng maulam namin. Ang habol niya kasi doon, baka makakuha siya ng mga magagandang isda, alimango, pusit. Sabay niya sa pagpunta niya sa school. Idadaan niya sa palengke. Ngunit hindi laging mapagbigay ang isla. Noong 2009, dumating ang bagyong Emong. Dito po sa Bolinao, kilala yung bagyong Emong na yun kasi itong buong area namin noon, talagang kinalbo niya po talaga. Dito kami sa may bahay, nakikita mo na yung buong dagat. Yung mga malalaking mangga namin, pinatumba niya lahat yan.
Ay kaso pagdating ng 2009, dumating ang pagsubok na yung emong na bagyo, nawala yung aking naipundar na kabuhayan na mangrove production. Naubos lahat yung mangga. Kaya balik ako sa pagsasaka. Mula sa pagkawasak, isang desisyon ang humubog sa kanya. Tinigil ko talaga yung second year po ako, Bachelor of Science in Accounting Information System, tinigil ko yun. Kasi nga, agriculture ang nasa puso ko. Yun ang kinamulatan ko. Exam na ata niya, nakalimutan. Mas ginusto niya yung pumunta nag-spray ng mangga. O mag-makeover dapat siya doon sa exam niya. Sinungitan daw siya nung teacher, yung professor niya. Nagkipagsagutan. Ganyan din ang ginawa ko kay Oliver na desisyon niya yan. Sana pangatawanan niya, maging happy. Tapos, si Oliver iba sa mga kabataan. Sabi niya, hindi siya nagbubulakbol, hindi siya marunong magsugal, hindi siya marunong uminom ng ganon, hindi siya nagaganon. Yun ang nakita nung isang sa upag. Ngunit ang pag-alis niya sa paaralan, hindi katapusan, sapagkat may nakakita sa kanyang potensyal. Yung isang ko sa provincial office ng agriculture, nakitahan siya ng potensyal. Alam mo ate, sabi niya, may young farmer challenge, yung young farmers na papuntang Taiwan. Baka gusto ni Oliver. Sabi ko, Oliver, gusto mo ba? Ay, sabi niya, at least, kung papalarin ako, sabi niya, makakasakay na rin ako eloprano. Yun lang talaga, sir, ang ambisyon niya pala yun, makasakay ng eloprano nung una. Region 1, 5 lang silang nakapasa. Sa edad na 21, tumawid si Oliver ng dagat. Ngunit hindi bilang turista, kundi bilang isang OFW. Napakadisiplinado po nila sa oras. Which is talaga pag humawak talaga sila ng mga tao, talagang dapat on time talaga dapat. Bawal ka nga tumawad doon ng 5 minutes. Sabi niya, mangunti-unti na lang ako rito. Di naman sa pera yan eh. Sabi niya, alam niyo ba yun? Sabi niya, yung alauna ng madaling araw, nagtatrabaho ka na gumaganon ka pa. Tatlong patong daw yung mga damit niya, jacket niya. Oo, tapos alam mo ba mama, yung dulo ng daliri mo, walang maramdaman. Kala mo yung doon, sabi niya, oo, may pera. May pera nga talaga, sabi niya, pero yung hirap. Pero tiniis niya ang lahat at halos tiniis na rin ang sarili. At ni isang piso, hindi niya sinayang. Dahil hindi naman kami yung ambisyosang frog na nakatanggap ng pera pumunta ng Jollibee, nakatanggap ng pera pumunta ng mall, hindi kami ganun. Kung may panahon dyan, minsan sa isang buwan, minsan sa isang taon, pwedeng mag-get together ang pamilya na hindi yung nakatanggap ka lang, itakbo ka kaagad. May mga importanteng bagay, may oras na dapat hindi mo sinasayang. Kaya yan, nakaipon. Ngayon, nung dumating siya, kung ano-ano nang binili para bumili niya ng tsenso, bumili ng makina para sa pag-spray. Yun nga, yung tractor niya yan, kahit na second hand. Pati yung solar niya na putyo-putyo na nakagamit din namin noong bagyo. Matagal siya naka-standby dyan lang yung solar panel niya na pagpaakyat ng tubig. Tapos, ayun na, nakunti-kunti, nakapagpundar ng motor. Yung motor, kahit motor lang yan, inaangkas namin mga saging namin yan, dinadala namin ng palengke, mangga, yan. Unti-unti, hanggang nakabili kami ng sidecar muna. Yung sidecar na yan, mga ilang taon na rin yan, sir. Ayun na. Umunlad, yung way of farming namin, mas madali na ang pag-i-spray namin kasi may mga sakyan na kami. And times na hanggang umikot yun, hanggang nakapagpuntar na po kami ng six-wheeler po na truck. Na which is yun po yung ginagamit namin for logistic ng mga produkto namin na i-deliver po namin sa NCR, sa Baguio, minsan dyan lang po sa Maybayan. So, dahil dito sa farming na to, nakapunta ako ng ibang bansa. Hawak ko oras ko, nagagawa ko yung gusto ko.
Hindi siya magastos pagdating sa sarili niya. Pero ang bilis labas ng pera niya pagdating sa mga equipments, mga kailangan niya diyan. Yan siya alistong gumastos. At isang araw, mula sa malayo, dumating ang balitang halos sumira sa kanya. Nung nandun siya kasi sa Taiwan, sir, na-stroke papa niya. Sabi niya, kung nandyan lang ako, hindi niyo aabutin yan. Yung bang pagmamahal din niya sa amin na dapat daw matanda na kami, siya na magpatuloy. Kaya lang, noon talaga nung na-stroke papa niya, gusto niya umuwi. Nagwawala daw siya dun. Sabi niya, may pera ako dyan, maglabas ka mama, bigyan mo sila. Kasi ang sahod niyan, pag doon, diretso ka agad dito, nakabangko. Kasi sabi nga niya, kapag para may kailangan kayo, may pera dyan, kunin nyo lang. Si Oliver, hindi mo aakalaing nasa early 20s pa lang siya. Ang kanyang desisyon, dedikasyon, at pagmamahal sa pamilya, daig pa ang lalaking may asawa na. Handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya. Libutin naman natin ang islang kinalakihan niya. Classmates sa tissue culture, magagala. Nagkakilala kaming lahat sa loob ng 5 araw sa isang klase sa pag-aaral ng tissue culture. Ako, sina Mariel, Precious, si Insan Tony at si Oliver. Ngayong kakagraduate lang namin, may iisang misyon kami. Bisitahin ang aming kaklase sa kanyang isla. Pero hindi basta-basta. Kailangan muna naming tumawid ng dagat. Mga capacity nito sa ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron pong 7 sasakyan dito. Halos lahat SUV, L300. Mula San Pedro Laguna o sa Maynila, halos umaabot ng 8 oras ang biyahe papunta rito. At sa kabilang bahagi, sasakay kami sa barge kasama ang mga sasakyan para makatawid sa Isla de Santiago. So, ayan po yung mga floating fish cages nila. Ang Isla de Santiago ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Bolinao, Pangasinan. Humigit kumulang 23 kilometro kwadrado, 6 na barangay at nakaharap mismo sa West Philippine Sea. At dito matatagpuan ang isa sa mga pinakamamahaling yaman sa ating dagat. Ay, syempre, yung unang-una, yung giant clams namin. Pangalawa, yung Tres Marias namin na makita mo naman, malinaw ang tubig namin dito, hindi kontaminado kung ano-ano. Nagre-red tide na kung saan-saang bandang dyan sa amin, walang red tide. Kasi nga nakaharap kami sa West Philippine Sea. Sa ngayon, ang barge ang tanging daan. Ngunit may tinatayo ng tulay. At sa darating na panahon, magbabago na rin ang lahat. Kaya itong nakikita ninyo, ang isla bago magkaroon ng tulay, baka isang yugtong hindi na muli pang mauulit. Ayan, si Precious at si Mariel. Ayan, so nakarating bulol. Nakarating na po kami dito sa kanilang isla and lahat po kami first timer. Sa kabilang dulo ng dagat, may naghihintay sa amin. Si Oliver, nasa kanyang motorsiklo, handang manguna. Bago pa lumubog ang araw, isinama kami ni Oliver sa isang tagong paraiso. Sakay ang kawayang balsa na siya mismo ang nagtutulak. At sa gitna ng dagat, bumungad ito, isang mahabang sandbar na may puting buhangin, napapaligiran ng mababaw at malinaw na tubig. Dito, pwede kang umarkila ng kubo at magpiknik. Kasama ang pamilya, ang mga kaibigan, o ang iyong special someone. Pwede kayong lumangoy o maglakad lang sa dalampasigan sa mahabang buhangin habang papalubog ang araw.
Mariel, taga Santo Tomas, Pangasinan. At first time ko po makarating dito sa Bolinao, Santiago Island. At first time ko din malaman na meron palang ganitong island dito at saka sandbank sa island na to. Sobrang ganda. White sand na white sand! Oy! Ako po si Prices Upilas. I'm from Season. Ang experience ko po dito is napakaganda po and malinis po. Wala pa akong nakikitang mga plastic po ng mga chichirya. And then po yung marami din pong mga turista pong pumupunta po dito dahil kita nyo naman po napakaganda po at saka maaliwalas pong tignan. Say Reyulio. I'm from Laguna. So, andito kami sa White Sand, guys. Pumunta na kayo. Hello, I'm Alaysa Enriolio from Diwi, Bolinao, Pangasinan. Dito sa guys, sa White Sand, maganda. Magkakaroon kayo ng peace of mind. So, punta na kayo, bisita na kayo, guys. So, masasabi ko po dito sa White Sand Bar is maganda po siyang pasyalan kasama ang mga friends, family, at iba pa po. At sa kabila ng dumaraming bisita, nananatiling malinis ang sandbar sapagkat mahigpit dito ang ordinansa sa pamamahala ng basura. Sama-samang iniingatan ng mga turista at mga lokal ang ganda ng lugar. Bago pa sumikat ang araw, gising na ang isla. Sapagkat ang Pangasinan ang pinakamalaking pinagkukunan ng bangus sa buong Pilipinas. Higit 100,000 metriko tonelada bawat taon. Sa tubig na ito, daan-daang floating fish cages ang nakahanay. At sa bawat isa, may pamilyang nagbabantay araw at gabi. At noong 2025, hinirang ng Department of Tourism ang Bolinao bilang Destination of the Year. Natalo pa ang kilalang destinasyon tulad ng Boracay. Ngunit dito sa Isla de Santiago, may yamang hindi matatagpuan kahit saan. Kukunin ko na. Si Insan Tony, papakita natin. Ayan, gutom na yan eh. Yan na po ang dakila kong pinsan. Kahit saan ako magpunta, hindi ako iniiwan. Siya po. Pero magpapaiwan na ako. Okay, sunod ka na. Yun, no? Go, girl! Ako personally, yung experience dito, para out of this world. Parang ang nasa ibang planeta kasi pag lumubog ka, libo-libo yung mga taklobo dito, ang lalaki. Bilang siyang Pilipino, pumasyal po kayo talaga dito dahil ang ganda po ng yaman ng kanilang isla sa Bolinao. Ang mga taklobo ay isang something na maipagmamalaki natin sa turismo. Dito sa kanilang malaparaisong isla, dinala kami ni Oliver sa kanyang baklad. Actually, namana namin itong mga ganitong estilo sa lolo ko po. Na parang pinaka-source na rin po namin ng isa pang income namin na kung saan malibre na yung ulam na lang sa araw-araw. Po, meron din kaming maliit na pinagkukuhanan po namin ng ulam which is dun po sa dagat. Meron po kaming baklad which is yun po yung tinatrabaho po ng aking tatay. Ang asawa ko naman, sige ang niya sa dagat, mag-ano siya ng baklad para may kanin kami pa galing sa palay. Yung ulam naman namin is galing sa dagat. Di ba po ang dagat po natin ay may low tide at high tide. Yung mga isda po, pag panahon ng high tide po, pumupunta po sila dyan sa may tabi po ng ating seashores po. And once na mataas na po yung tubig, nandiyan po sila mag-i-stay, lalangoy-langoy, ganun. And pag once na nag-unti-unti na po ang naglo-low tide na po yung dagat, bumababa na po ang level, yung pasabing po is, niya po parang sinasalubong niya na yung mga isda pabalik.
So yun ang nagiging parang pinaka-style po ng panguhuli niya na which is hindi namin binubulabog yung mga isda. Minsan po yung mga ginagawa pong danggit, yun po yun kadalasan. Meron din po mga at sa atin mga hito, ganun po. Parang small scale lang po yan para for family consume, and also pag may kunting sobra, binibenta na rin namin sa mga kapwa namin naghahanap ng isda rin po. Pag naka-timing ka nung ganun sa nakaraan ng February, umabot kami ng almost 200 kilos po ng Wow. mga umabot po siya ng 50 kilos. Bali 6,000 nga po yung napagbenta ko. Pero isang araw lang po yun. Jackpot. Opo, jackpot po. Yun lang ang nun. Pero timingan lang po, hindi po yan palagi na ganun ng ganun. Overfishing na rin. Overfishing na rin. Lalo na may mga fishing boat na galing China sa dumadayo dito. At nauubos na. Ngunit hindi lang kalikasan ang kalaban. May mga gabing ninanakawan sila ng sariling huli. Kasi kung minsan po, yung mga kapwa nating Pilipino o kapwa nating tao, ayaw magbanat ng buto, mas gusto yung shoreball, o di yun. Nakikibaklad sa baklad ng iba. Opo. Na, yung Grabe naman. Yun nga po, hindi natin maiwasan yan kasi syempre nga Pilipino eh. Survival lang nangyayari dito sa atin. Gumawa na lang sana sila ng sarili nilang baklad. Ito ba, nasa magkano rin ang investment dito sa baklad na ganito? Actually po, sa lambat pa lang po, medyo may kamahalan na. Bawat ano po kasi no, nakabili po ako worth 5,000 po yung, yung net. Yung kawayan pa ikukosing namin. Although kahit libre yun dito sa amin. Materials. Pero yung labor ng paggawa. Kaskas, Opo. Talagang ilang linggo bago tayo ng ganito. Isang buwan po, ganun. Isang buwan. Ikwento mo sa amin yung schedule mo. Grabe, may nagsasaka ka sa maghapon. Tapos sa gabi, nagbabantay ka dito sa baklad. Mag-umpisa mo tayo sa madaling araw. Dito muna po Oras ka ako. pumupunta dito? Minsan 3 a.m., 4 a.m. hanggang 5. Pupunta muna po ako dito para kahit paano pagdating ng umaga, mayroon na kaming agahan. Parang mayroon ng pang-ulam na. Kung marami, pang maghapon na. Opo. Pag marami na yun, parang bebenta na nila, bahala na sila sa bahay. Tapos pag around 7, mag-agahan ako, or 6, mag-agahan ako. 7, uumpisa na ako sa farm. Punta ako sa mangga, punta ako mag-cultivate, punta ako, depende po sa crops na aalagaan. Tapos pagdating na po ng alas 5, nanap na po ako, matutulog na ako, mga 6. Tapos minsan, pag kinailangan mag-duty dito or magbantay, gumigising po ako mga 12 or 1 para lang magbantay. Pagkatapos ng maghapong trabaho sa bukid, kakain si Oliver ng hapunan. Matutulog ng ilang oras lamang at babangong muli. Tutungo siya sa kanyang baklad at doon matutulog sa ibabaw ng basang kawayang balsa para bantayan ang kanyang huli bago pa ito nakawin ng iba. Ganito ang isang araw sa buhay ng batang ito araw-araw. Pagkatapos ng walang tigil na araw-araw na pagsisikap, hindi tumitigil sa pangarap si Oliver. At ang kanyang tinitingnang sagot sa isa sa pinakamatagal ng suliranin ng magsasaka, ang mabagal at magastos na pagpaparami ng binhi. Ang solusyon ay ang tissue culture. Ito po, dahil may training na po ako about sa tissue culture. Napaka-excited ko po na i-apply po yung teknolohiya na po na yun. Kasi yun nga po, hindi lang po siya na-applicable sa pineapple, which is yung isa din po sa saging. Tsaka yun din pong mga crops, which is balak ko rin po magtanim ng ube. Nung nakapag-take po ako ng training sa Risati po, about sa tissue culture, dun pa po ako mas lalong na-amaze kasi from a single tissues, you can produce napakarami. Ibig sabihin, kasi sa pinya po kasi it takes, mamunga muna siya bago siya maglalabas ng binhi. Ang tagal nun. Kung meron ka lang pong malit na tissue na ganito, tapos nilagay mo siya sa jar, magko-clone na yan, ang dami na yan ulit. Tapos pwede mong kuhanan, ilipat mo sa kabila. Hindi lang pala, pwede rin pala siya sa mga tulad ng mga kamote, ganun, mga ube, at iba't iba pang mga halaman na pwede sa garden. Pero higit sa anumang teknolohiya ang nakikita ni Oliver. May mas malalim siyang paniniwala tungkol sa pagsasaka. Actually, agriculture is a power. Kung gagamitin natin ng mas mabuti. Kasi wag natin isipin magsasaka lang ako kasi yun lang, taga-bungkal na ng lupa. Pero kung wala yung ganong trabaho, meron ba tayong community na mabubuo?
lahat tayo kumakain, lahat tayo nagko-consume ng bunga ng agrikultura. At ang lahat ng ito, bumabalik sa iisang paniniwala. Try to manage din po ng mga magsaka na kung saan, pag nakikita nyo naman po yung magsaka, binigyan nyo ng konting suporta, napalaki niya, sana po wag na natin i-stop lang doon. Tulungan pa natin siya. Dahil pag yung isang maliit na bagay, patuloy na tinutulungan na nag-grow, yung mula sa na simpleng buto, nagiging malaking puno din po yan. Kahit isa lang yan, pero may passion, may sipag kung susuportahan from the beginning, in the middle, hanggang sa end, pwedeng maging isang industriya ang kanyang pwedeng i-contribute sa ating bansa. Hindi lang po ito basta parang support or parang ayuda. Ang kailangan pong ibigay natin sa mga ganitong klaseng kabataan na merong drive, may passion na combination. Bihira na po yun na at the early stage ng buhay, may passion na alam na nila yung gusto nila. Gusto na talaga nilang mahalin ang pagpa-farming. At nag-research, nakarating pa ng Taiwan na ipadala ng ating gobyerno para maigkaroon ng immersion program. So ituloy-tuloy po natin yung suporta dahil yung ganitong klaseng kabataan ay talagang magiging future leaders ng ating bansa. Mas lalo po nating nakilala ng lubusan si Oliver at siyempre yung episode ng kanyang mother, si Mama. Si Nanay talagang napakasipag nila. Mana-mana lang talaga. So, ito yung totoo yung kasabihan, kung sino ang puno, siya ang bunga. Mas mahigit pa nga sa dating puno na pinanggalingan. Itong bunga na ito dahil may moderno siyang kaalaman at kaisipan, bukas na kaisipan, magsaliksik na sinamahan ng sipag at tiyaga ay very bright po ang future niya. So bigyan lang natin siya ng mas malaking pagkakataon na mapaunlad ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya. Sa aming pagbaybay sa dagat pauwi, pumasok sa isip ko, paano nga ba umuunlad ang mga bansang tulad ng Vietnam, Japan, Korea at Thailand? Iisa lang ang sagot, may mga industry leaders sila. At dito sa Pilipinas, kadalasan nauubos ang mga posibleng maging industry leader natin. Karamihan sa magagaling, nangingibang bansa sila. At doon, nagiging asset ng mga multinational company sa iba't ibang bansa at iba't ibang industriya. Tingnan natin sa Japan. Pag sinabing ramen o noodles, flagship agad. Isang industriyang kilala sa buong mundo. Pag sinabing noodles, ramen ang pinakamasarap. At pagdating naman sa beauty at skincare, sino ang nangunguna ngayon? At syempre, ang Korea. Dapat Korean products iyan. Pag-usapan naman natin ang Vietnam. Pag sinabing kape, pangalawa sa buong mundo ang Vietnam. Ang pinakamalaking pinagkukunan ng Robusta. At sa Thailand naman, ang kanilang bigas. Kilalang kilala sa buong daigdig. Hindi ito aksidente. Pinag-aralan, pinaghandaan, at sinuportahan para maging isang industriya. Si Oliver, isa lamang sa maraming Pilipinong may kakayahang maging isang industriya. Sa kanyang sipag na ating nasaksihan, kaya niyang bigyan ng kabuhayan ang isang buong probinsya. Kung susuportahan natin siya, sapagkat ang isang industriya ay nangangahulugan ng isang leader. Isang taong kayang pag-isahin ang isang komunidad na magtulungan dahil may trabaho na sila, may produkto na sila, may pagkaing maihahatid sa merkado. Ako si JD Mapilis, nagbabahagi ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad. Don't forget to like and subscribe.